ay ito pala ang common na format ng ating mga payslip. May makikita ka ng government contribution, other compensation, and other allowances kasama na rin ang tax. Pero teka lang, hindi about sa format ng payslip ang ating topic para sa video na to. Marahil ang ilan po sa inyo ay gustong malaman kung paano nga ba mag-compute ng mga tax nyo galing sa inyong mga sahod per month. Welcome pala sa aking channel kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Actually, naitopic ko na rin to 10 months ago na may title na Computation of 2023 Withholding Tax. Pero naisip ko, i-discuss ko ulit ng mas malinaw at mas klaro compared doon sa nauna kong i-video. First, ano nga ba ang withholding tax on compensation? It is tax withheld from income payments to individual arising from employer-employee relationship. So, in short, katulad lang din siya ng withholding tax expanded. Isa siyang method of collection to lessen the effort of our government in collecting taxes. Ngayon ang tanong, paano nga ba nagkakaroon ng tax ang sahod ng isang empleyado? Nagkakaroon po ng tax ang sahod ng empleyado kung ang kanyang taxable income ay pumasok sa compensation range kung saan ito ay subject for withholding tax. Sa taxable compensation na tinutukoy ko ay hindi kasama dyan ang mga non-taxable allowances, 13-month pay, and government contributions such as SSS, Pag-ibig, at PhilHealth. Para mas madali niyo po maintindihan ng ating discussion, magbibigay po ako ng example on how to compute withholding tax on compensation. Pero i-discuss po muna natin alin sa dalawang option ang mas magiging convenient kayo na gamitin para sa pag-compute or paggawa ng inyong mga withholding tax on compensation. Ito po pala yung option number 1. Yung total basic pay nyo for the whole month ay ililas lang sa total government contribution for the whole month. Siya nga po pala, yung basic pay na tinutukoy ko dito ay hindi kasama yung mga non-taxable allowances like de minimis and other non-taxable benefits. Ganon din yung 13-month pay. Yung basic pay po dito is yung basic rate na napagkasundoan nyo ng inyong employer plus kung may mga OT kayo and other holiday pay na ipinasok or binayaran sa inyo for the month. Ngayon, pagkalas niyo po ng government contribution for the whole month, makukuha niyo po yung total compensation niyo for the whole month. And then, mag-a-add naman po kayo ng other income. Yung other income po dito, ito po yung mga extra fee na binigay sa inyo ng inyong employer like commissions, bonus, incentives, and other form of other income. Then, pag naka-add nyo na po yun, makukuha nyo yung total taxable income nyo for the month. Yung total taxable income na na-compute mo ay titingnan mo ngayon sa tax table mo kung saan siyang compensation range pumasok para makita mo kung ano yung compensation level na ililes mo doon sa total taxable income mo bago mo i-multiply yung tax rate. Then, kapag na-multiply mo na yung tax rate, makukuha mo na yung tax due. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron tayo nakalagay dyan sa formula na additional minimum prescribed withholding tax. Hindi po lahat ng mga computation ay kailangan mag-add ng minimum prescribed withholding tax. Ito ay based lang po dun sa tax table, depende kung saan pumasok na bracket yung iyong total taxable income. Nagkakaroon lang po ng additional minimum prescribed withholding tax kung ang iyong compensation or taxable income ay pumasok sa compensation range na 33,333 and above. Naman yung option 2 para sa pag-compute ng withholding tax compensation. Yung total basic pay, kasama na dyan yung OT, holiday pay, mga premium pays, add mo yung other income at saka yung mga allowances mo. Then, para makuha mo yung total gross compensation mo for the month. Ngayon, ililes mo naman dito yung mga allowable deduction tulad ng mga government contributions, other non-taxable allowances like de minimis,
other non-taxable benefits, at yung 13-month pay mo if may 13-month pay ka na. And then, makukuha mo na rin yung total taxable income mo. Tulad kanina sa option number 1, titingnan mo doon sa tax table mo kung saan pumasok na compensation range yung iyong taxable income para makuha mo yung compensation level na ililess mo dito. And then, pagka-less mo, saka mo imumultiply ito sa tax rate. Katulad din kanina, yung additional na minimum prescribed withholding tax ay depende kung saan pumasok na compensation range yung iyong taxable income. Ngayon, dumako na po tayo sa highlights ng ating video. Makikita nyo po sa inyong screen ang details ng sahod ng isang buwan ng isang empleyado. Gagamitin po natin yan as an example para po may illustrate natin or mapakita natin kung paano nga ba ang computation nito. Unahin natin i-discuss yung monthly na pag-compute ng ating mga withholding tax. Ito po pala yung tax table na ginagamit natin as basis para sa pag-compute ng ating withholding tax on compensation. Babalik po tayo sa ating illustration. Makikita nyo po sa inyong screen na meron tayong 2 sets of details. Yung nasa kaliwa po na data natin, ito po yung gagamitin natin as basis ng ating computation. Which means, ito yung monthly salary ng ating employee. Dito naman po sa kanan, ito po yung ginawa nating computation para makuha natin yung withholding tax on compensation ng ating example employee. Start na tayo. Total gross compensation, 84,500. Yun daw yung kabuang compensation na na-receive ng ating example employee. Ngayon, balik tayo sa Annex A. Sa Annex A, kaya natin nakuha yung total gross compensation niya, yung total basic pay niya, inad lang natin lahat ng klase ng compensation na na-receive niya. Which is, kasama dyan yung de minimis, other non-taxable benefits, incentives, bonus, at 13-month pay. So, yung kanyang basic pay daw na na-earn for that month is 25,000 plus de minimis na 3,000 plus other non-taxable benefits na 1,500 plus may na-receive daw siya na incentives na worth 5,000 plus nag-release daw ang kanyang employer ng bonus na worth 25,000 plus 13-month pay na nirelease din sa kanya ng kanyang employer worth 25,000. A total of 84,500. Ngayon, ilalagay natin siya sa Annex B, which is dito sa ating gross compensation. Ngayon, ililas natin sa ating total gross compensation yung total allowable deduction niya for the month. Ano-ano nga ba yung mga allowable deduction ng isang empleyado? Ito yung mga de minimis, other non-taxable benefits, 13-month pay, at yung government contribution niya like SSS, Pag-ibig, at PhilHealth. Makikita nyo dyan sa ating Annex A, ang kanyang allowable deduction daw for the month ay yung de minimis na 3,000, other non-taxable benefits na 1,500, yung 13-month pay niya na 25,000, at yung total government contributions niya na 2,225. So, ang total ng kanyang allowable deduction ay nasa 31,725. So, yung 31,725, ililes natin siya dun sa total gross compensation niya na 84,500. Ang total ngayon niya is 52,775,000 na lang. Etong amount na to, ang kanyang total taxable income. Punta tayo dito sa ating tax table. Sa tax table natin, hanapin natin kung saan pumasok yung kanyang taxable income. So, yung taxable income niya is around 52,000. So, yung column 3, yun yung range kung saan siya pumasok. Yung range na 33,333 hanggang 66,666. Ngayon, yung compensation level doon, ang 33,333, yun yung ating ililes. Balik tayo sa ating example. Yung 52,775, ililes natin yung 33,333
33 na compensation level. And then, makukuha natin yung 19,442, saka tayo mag-multiply ng tax rate. Yung tax rate natin doon sa column 3 ay nasa 20%. So, times na natin siya sa 20% para makuha natin yung tax due. So, yung tax due natin is nasa 3,888.4. Kung mapapansin nyo, meron akong inad na amount na 1,875 na minimum prescribed withholding tax. Ito ay based din doon sa ating tax table. So, balikan natin yung ating tax table para makita nyo yung sinasabi ko, minimum prescribed withholding tax. So, ayun po yung tinutukoy ko sa column 3 na meron tayong additional na minimum prescribed withholding tax. So, balik ulit tayo sa ating example para makuha na natin kung magkano talaga yung total withholding tax na babayaran ng ating employee. 3,888.40 plus natin yung 1,875 na minimum prescribed withholding tax, ang magiging total withholding tax na ngayon ng ating employee ay 5,763.40. Ngayon, ito na ngayon yung ikakaltas ng ating employer sa kanyang empleyado. So, ganun lang po yung pagkuha ng ating mga withholding tax ng bawat empleyado. Ngayon, natanong naman ko paano natin to ini-entry sa ating accounting books. Ganito po yung magiging entry mo sa iyong payroll. Debit mo lang kung ano yung expense account mo, which is yung salaries and wages or yung salary expense. Then, credit mo naman yung withholding tax payable and yung cash. Yung withholding tax, kaya natin siya ginawang payable kasi hindi pa naman natin siya inire-remit sa ating BIR. Bali, current liability mo pa siya, kaya recognize mo muna siya as payable. Then, yung cash na tinutukoy naman natin dito is yung amount ng cash na inirelease natin sa ating mga employees during payout. Sa mga nagtatanong naman kung saan inire-record itong payroll transaction or yung payroll entry natin, nire-record po natin to sa ating journal book. And that's it. Sana po may natutunan kayo sa aking munting discussion sa video na to. For more content like this, follow nyo po ako sa aking mga social media account na nasa aking bio. And subscribe nyo na rin po ako dito sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you!